Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kaistorya! Welcome back to At Home with Mardy. Today, we're diving into 10 things that make Sara Duterte stand out in the world of Philippine politics. From breaking records to building her own political path, she's a leader who's rewriting the rules, and you're about to find out exactly how. If you're curious about what sets her apart from the rest, make sure to hit that like button and subscribe if you want to watch more political content that's actually interesting and easy to understand. And don't forget to comment below with your thoughts. What surprised you the most about Sara Duterte's journey? If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Here are 10 things that make Sara Duterte stand out in Philippine politics. Number 1, she once threw a punch on camera. Alam mo ba na minsang nanuntok si Sara Duterte on live TV? Noong 2011, mayor pa siya ng Davao. Pinakausapan niya ang isang court sheriff na i-delay muna ang demolition. Pero hindi siya pinakinggan. Kaya ayun, sa harap ng kamera, sinuntok niya. Nag-viral agad yung video. Para sa marami, pinakita nito na matapang at hands-on siyang leader. Parang tatay niyang si Rodrigo Duterte. It also highlighted how politics in the Philippines can blur the lines between law enforcement, personal style, and public spectacle. Isang suntok, instant spotlight. Number 2, she originally studied to be a respiratory therapist. Alam mo bang bago siya naging abogado at politiko, si Sara Duterte ay nag-aral muna ng respiratory therapy? Graduate siya ng San Pedro College batch 1999 with a degree in BS Respiratory Therapy. Yes, pang healthcare talaga ang una niyang career path. Interesting, di ba? Kasi karamihan sa mga politiko galing sa law, business o activism. Pero siya, originally, nakafocus sa medical field. Ibig sabihin, may healthcare background siya na bihira sa mga nasa politika. Kaya kung gusto mong pag-usapan ang education or health policy niya, baka may ibang anggulo siya, hindi lang puro legal o political. Number 3, Sara Duterte founded her own regional party alliance. Did you know that Sara Duterte founded her own political party? Noong 2018, itinatag niya ang Hugpong ng Pagbabago o HNP, isang regional party na nakabase sa Davao. At hindi lang ito pampabida. Malaki ang naging papel ng HNP sa 2019 elections, lalo na sa Mindanao. Kaya, interesting to. Kasi hindi lang siya nakasakay sa political name ng tatay niya, gumawa siya ng sarili niyang political vehicle. Sa Pilipinas, madalas ginagamit ang regional parties para sa dalawang bagay: local leadership at stepping stone papunta sa national power. So, through HNP, si Sara nagpakita na hindi lang siya supporting rule, may sarili siyang influence.
Number 4, Military Reserve Service. May ranggo siyang colonel sa Philippine Army Reserve. Kahit na medyo symbolic lang ang posisyon, konektado pa rin siya sa Military Reserve Establishment ng bansa. Nakadagdag ito sa public image niya ng disiplina, leadership at sense of duty. Para siyang may extra layer ng authority at respeto. Parang sinasabi na she's not just about talk, kundi may puso rin para sa serbisyo at seguridad ng bayan. Number 5, Sara Duterte was the youngest and first female mayor of Davao City. Noong 2010, siya ang naging first female mayor ng Davao City at siya rin ang pinaka-youngest na nahalal sa posisyon na yon. Malaki ang kalagahan nito, lalo na't madalas lalaki ang mga local leaders sa political scene dito. Sa pagiging mayor niya, nag-break siya ng barrier at nagbigay ng inspirasyon sa mga kababaihan na pwedeng maging leaders. Ipinakita niya na kaya ng bagong henerasyon na humawak ng responsibilidad sa gobyerno. Number 6, Sara Duterte was the youngest vice president in Philippine history. On June 30, 2022, isang makasaysayang pangyayari ang naganap sa Pilipinas nang manumpa ang ika-15 na pangalawang pangulo ng bansa. Sa edad na 44, siya ang kinilalang pinakabatang naging vice president sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang pag-akyat sa posisyong ito ay naging simula ng isang panibagong kabanata sa politika ng bansa. Isang pagsasama ng pagbabago at pagpapatuloy. Galing siya sa isang pamilya ng mga lingkod bayan at dala niya ang matibay na koneksyon sa kanyang pinanggagalingan. Sa pagharap niya sa mas malaking responsibilidad, dala niya ang pangakong pagkakaisa, katatagan at tapat na paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Hindi lang ito tagumpay para sa kanya bilang individual, kundi simbolo rin ito ng bagong henerasyong handa ng mamuno. Number 7, she has a strong on-the-ground image from her days as mayor. Noong panahon niya bilang mayor, nabuo ang matatag niyang imahe bilang isang leader na on the ground, hindi lang sa pamamagitan ng mga pulisiya, kundi dahil na rin sa aktwal niyang presensya sa mga komunidad at ang kanyang hands-on sa pamumuno. Kahit kilala siya ng maraming Pilipino sa national stage, may mga kwento mula sa panahon ng kanyang panunungkulan sa lokal na gobyerno na hindi masyadong napag-uusapan, lalo na sa labas ng Pilipinas. Isa sa mga halimbawa nito ay ang tahimik pero makabuluhang trabaho niya sa peace building sa mga liblib na lugar sa Davao, kung saan personal siyang nakipag-ugnayan sa mga komunidad na apektado ng kaguluhan. Hindi man ito palaging nababalita sa national media, malaki ang naging epekto nito sa mga taong direktang nakinabang. Dito mas lalong naugat ang kanyang imahe, hindi lang bilang isang pambansang leader, kundi bilang isang lingkod bayan na nagsimula sa lokal na pamahalaan, malapit sa tao at tunay na naglilingkod sa komunidad. Number 8, she blends local initiatives with national scale when she took higher office. Nang mapasok siya sa mas mataas na posisyon bilang Vice President, dinala niya ang malinaw na bisyon na nakaugat sa kanyang karanasan sa lokal na antas. Marami sa mga programang kanyang sinimulan sa Davao ay hindi lang nananatili sa lungsod, pinalawak at inilapat niya ito sa buong bansa.
Ang pagsasanib ng mga lokal na inisyatiba at pambansang layunin ang naging katangian ng kanyang pamumuno. Simple pero epektibo ang kanyang approach. Magsimula sa mga programang gumagana sa lupa, tapos scale up ito para makinabang ang buong bansa. Sa ganitong paraan, nanatiling nakatutok sa tunay na pangangailangan ng mga komunidad ang kanyang mga pulisiya, habang tinutugunan din ang mas malawak na konteksto. Number 9, she is bilingual, multilingual, and culturally rooted in Mindanao. Hindi ito palaging binibigyang diin sa mga balita, pero malalim ang kanyang ugat sa mayamang kultura ng Mindanao. Dahil siya ay mula sa Davao, lumaki siya na nagsasalita ng Cebuano, isa sa mga Visaya na wika, na nagkakaiba siya sa maraming politiko na nanggaling sa Luzon. Ang pagiging bilingual o multilingual niya ay hindi lang basta kasanayan. Ito ay nagpapakita ng koneksyon niya sa iba't ibang komunidad sa Mindanao, kung saan magkakaiba-iba ang mga wika, tradisyon at kasaysayan. Sa isang bansang kasing lahi at lawak ng Pilipinas, nagbibigay siya ng kakaibang perspekto na nagsasalamin ng mga boses mula sa katimugang bahagi ng bansa, na bihira lang marinig sa pambansang usapan. And number 10, she emphasizes unity beyond political color. Sa maraming talumpati niya, palagi niyang binibigyang diin ang kalagahan ng pagkakaisa na lampas sa pagkakaiba-iba ng politika na kulay. Madalas niyang ipahayag ang pangarap na hindi paghati-hatiin ang mga tao dahil sa kanilang partidong kinabibilangan, kundi magsama-sama para sa tuloy-tuloy na kapayapaan. Hindi lang ito basta salita. Ito ang kanyang paniniwala na ang tunay na leader ay yung inuuna ang paglilingkod sa tao kaysa sariling partido. Sa pagtutok niya sa pagkakaisa at pagtutulungan, gusto niyang tulayin ang mga agwat at likhain ang isang samahan na may iisang layunin, na ang progreso ng bansa ay nakasalalay sa pagsama-sama kahit ano pa man ang politikal na pinagmulan. Ilang taon na rin natin siyang nakikita sa serbisyo publiko. Mula sa pagiging mayor ng Davao hanggang sa pagiging vice president ng bansa. Marami na siyang pinagdaanan at marami rin ang may kanya-kanyang opinyon tungkol sa kanyang estilo ng pamumuno. Pero ngayon, gusto kong marinig ang sa inyo. Sa tingin niyo, si Sara Duterte ba ang uri ng leader na kailangan ng Pilipinas ngayon? Bakit oo o bakit hindi? Comment down below. Thank you very much for watching. And according to Viola Davis, all dreams are within reach. All you have to do is keep moving towards them. Shout out and thanks to the comment of Criminology Law and Adolfo Escobar. Maraming salamat po.